Hindi pa gaanong katagal, may mga manlalakbay na tumatawid sa malawak at tigang na kapatagan ng pinakamataas na talampas sa mundo, ang Qinghai Tibetan Plateau sa China, na nakatagpo ng sunod-sunod na nakakabahala at talagang kakaibang mga pangyayari. Habang tinatahak nila ang isang partikular na bahagi ng highway na dumadaan sa liblib na rehiyong ito, biglang hinabol ang kanilang mga sasakyan ng mga mailap at misteryosong nilalang na kahawig ng mga kabayo. Sumugod sa kanila ng may matinding galit na halos parang hindi pangkaraniwan. Sa una, ang pagkakita sa kakaibang nilalang na ito na tumatakbo ay nagdulot ng kilabot sa kanilang mga katawan. Ngunit hindi nagtagal ay nanaig ang kanilang kuryosidad habang pinagmamasdan nila ang kakaibang kilos ng nilalang. Hinahabol ng mga hayop ang mga sasakyan sa bilis. Lumilipad ang alikabok sa lakas ng kanilang mga paa habang binabawasan nila ang agwat. Kapag akala mong babanggain na nila ang mga sasakyan, bigla silang susulpot at madaling nauunahan ang mga ito. Kapag nauna sila, titigil sila sa malayo, titingin pabalik at tititig sa paparating na sasakyan, parang hinahamon ulit. Tama nga, habang dumadaan ang sasakyan, bigla silang maghahabol at inuulit ang eksena ng ilang minuto bago tuluyang maglaho sa makapal na gubat sa tabi ng highway. Sabi ng mga eksperto, ang agresibong asal na ito ay maaaring tanda ng dominansya para itaboy ang mga pumapasok sa kanilang teritoryo. Sikat ang mga mahiwagang hayop na ito sa bilis at liksi, namamayani sila sa pinakamalupit na kapaligiran. Tinitiis nila ang taas, malalakas na hangin at matinding lamig. Matatag nilang hinaharap ang mga mandaragit gaya ng lobo, ipinapakita ang katatagang mailap tulad ng lupang tahanan nila. Kilalanin ang pinakamalaking mailap na asno sa mundo, ang Kyong. Isa ito sa madalas at nakakabagabag na tagpong nakikita ng mga wildlife photographer sa Tibetan Himalaya. Isang nag-iisang lobo o isang buong grupo na nakatayo sa ibabaw ng wasak at pira-pirasong bangkay ng isang kyong. Sa magaspang na lupain na ito, ang mga kyong ang paboritong biktima ng mga lobo. At sa katunayan, ang mga lobo lang ang kanilang tanging likas na mandaragit, maliban sa mga tao na pumapatay rin sa kanila. Ngunit laban sa parehong banta, ipinapakita ng kyong ang matindi nitong depensa na nagpapakita ng matapang, hindi sumusukong likas na ugali at kahanga-hangang tibay, lalo na para sa isang hayop na may mga kuko lamang. Wala silang matutulis na kuko o bibig na puno ng mga pangil ng mga mabangis na hayop. Pero kahit ganoon, madalas na umaalis ang kanilang mga umaatake na bugbog. May mga nabaling buto at lupaypay ang katawan. Kahit magtagumpay silang pabagsakin ang isang kyong, tatalakayin natin mamaya ang mga matitinding laban. Sa ngayon, ipakikilala muna natin ang mga mababangis na kalahok. Si Akus Kyong, na mas kilala bilang Kyong Tibetan Wild Ass Chong o Gorkar, ang pinakamalaking uri ng wild ass na matatagpuan sa Tibetan Plateau. Mula Ladakh sa India, Hilagang Pakistan, Tajikistan, China at Hilagang Nepal, gumagala sila sa Alpine Meadows at damuhan sa taas na 8,000, 900 hanggang 17,400 talampakan. Ang pamumuhay dito ay mahirap dahil sa matinding lamig. Sa taglamig, umaabot sa 4 F ang lamig, nagyayelong hangin at makapal na niyebe sa lupa, 6 na buwan, minsan buong taon. Pero nakakaraos ng maayos ang mga kyong dahil sa kanilang makakapal at mabalahibong balahibo. Mula sa matingkad na kayumanggi hanggang sa malalim na tsokolate ang kulay. Ang balahibo nila, umaabot ng 12 pulgada, ay nagbibigay proteksyon sa matinding klima. Malaki rin ang benepisyo ng taas ng lugar na ito. Iilan lang ang matatapang na mandaragit na nabubuhay sa matinding kondisyon dito. Isa lang ang natural na mandaragit ng mga kyong sa lupang ito. Isang hayop na singtibay ng paligid. Ang Himalayan na lobo, bukod sa kanilang nakakamatay na kakayahan sa pangangaso at matinding bagsik, ay may isa pang malaking kalamangan sa lugar na ito. At iyon ay ang kakayahan nilang magtago o mag-camouflage. Ang kulay ng balahibo nila ay halos kapareho ng mabatong at niyebeng paligid kaya mahirap silang makita. Tinutumbasan ito ng mga kyong sa pamamagitan ng pananatili sa bukas at patag na mga lugar kung saan mas malaki ang tsansa nilang makita ang panganib bago pa ito makalapit. Nakakatulong itong panatilihin silang alerto, pero hindi pa rin nito napipigilan ang matitinding sagupaan laban sa mandaragit na may malalakas na panga, matutulis na pangil at matibay na samahan. Ang pangunahing depensa ng kyong ay ang laki at lakas nito bilang pinakamalaking mailap na asno sa mundo. 55 pulgada ang taas nila,
doble sa karaniwang taas ng isang lobo. Dagdag pa ang bigat nilang 700 at 70 hanggang 800 at 80 libra, kaya nakakakilabot ang isang malakas na pagsugod ng kyong. Ang mahahaba at masel nilang binti ay nagpapahirap sa umaatake dahil kaya nilang magpalipad ng lobo o magdurog ng buto sa isang sipa. Hindi lang sila umaasa sa lakas ng isa, ang mga kyong ay kumikilos bilang kawan na binubuo ng ilan hanggang daan-daan. Kapag lumalapit ang mga lobo, nagsisiksikan sila sa bilog, ibinababa ang ulo, sumisipa at minsan kumakagat sa umaatake. Sumisinghot at malakas tumitilaok para magkausap at magbabala sa mandaragit. Ang mga lobo naman, hindi rin sila nagpapahuli sa katalinuhan. Hindi sila madalas umatake ng harapan sa malusog na adult, mas gusto nilang magkagrupo at targetin ang mahina o nahuhuli. At kahit na ang nag-iisang kyong ay maaaring subukang takasan ang mga humahabol sa kanya gamit ang kanyang liksi, kapag napalibutan na siya ng maraming lobo na umaatake mula sa lahat ng direksyon, madalas ay hindi siya pabor sa laban. Ang kyong na ito ay humarap sa parehong malupit na kapalaran. Tinarget siya ng isang grupo ng mga lobo, nagsimula ng matinding habulan para pabagsakin siya. Sa una, patuloy na natatakasan ng nag-iisang kyong ang mga mandaragit at minsan pa ay nagpapakawala ng malalakas na sipa para mapalayo sila. Habang tumatagal ang habulan, tuloy ang pagkagat ng mga lobo at pagdala sa biktima sa walang tigil na labanan ng pagod at lakas. Sa wakas, nadapa ang pagod na asno at iyon na ang punto ng hindi na pagbalik. Isa sa mga lobo ang tumalon paabante, kumapit sa lalamunan nito, tinapos ang trahedya matapos ang matinding pagpapakita ng tibay. Sa mga tao rin, halos pareho ang kwento. Madalas silang puntirya ng mga manghuhuli, pero sila rin ang isa sa pinakamahirap na hayop na hulihin. Ang kakayahan nilang umakyat sa matatarik na bato o biglang tumakbo ng mabilis ay nagpapahirap talaga sa sino mang maghabol sa kanila. Ang malalaking kuko nila ay tumutulong sa pagkapit sa bato, at ang malalakas na binti ay nagpapabilis sa pagtakbo kahit nasaktan. Kaya, hindi kaya ng isang tao lang ang panghuhuli ng kyong. Karaniwan, kailangan ng isang magkakatuwang na grupo ng 4 hanggang 5 manghuhuli na maingat na nakapwesto para maputol ang anumang daan ng pagtakas. At kung masyadong lumapit ang isang manghuhuli, maaari pa siyang sipain ng malakas. Karaniwan, kalmado ang mga kyong sa mga tao at hindi pala away, pero dahil sa tapang at curiosity nila, minsan napapahamak sila. Halimbawa, hindi sila magdadalawang isip na pumasok mismo sa kampo ng mga manghuhuli, maging ito man ay dahil sa pagpapakita ng dominansya o simpleng pag-uusisa lang. Sa kasamaang palad, dahil sa kawalan nila ng takot, madali silang maging biktima ng mga ilegal na manghuhuli. Malaking alalahanin ang paghabol ng mga kyong sa sasakyan sa Qinghai Tibetan Plateau. Pinagtatalunan ng eksperto kung ito'y dahil sa pag-uusisa o pagtatanggol ng teritoryo. Pero alinman sa dalawa, ang kanilang kawalan ng takot sa pakikisalamuha sa mga tao ay madalas na naglalagay sa kanila sa panganib. Maraming manlalakbay sa Himalayas ang nagbahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang mga karanasan sa mga kyong. May mga kwento tungkol sa kyong na bigla na lang pumapasok sa kampo o nanunood mula sa bangin, parang sinusuri ang bisita. Bilang mga halamang kain, kadalasang nanginginain ng damo at sedges ang mga kyong. Ngunit dahil sa matitinding taglamig na bumabalot sa kanilang tirahan halos buong taon, hindi laging madali ang makahanap ng pagkain. Palagi silang lumilipat sa mga bagong pastulan at dinadagdagan ang kanilang pagkain sa pamamagitan ng pagnguya ng mga halamang gamot, palumpong at maging mga ugat. Hinuhukay nila ito mula sa lupa. At pagdating naman sa tubig, kadalasan silang nananatiling hydrated sa pamamagitan ng mga halamang kinakain nila o sa pagnguya ng niebe. Pero kapag nakatagpo sila ng tubig, hindi lang sila umiinom. Lumulubog sila at nagsisimulang maglaro. Mahuhusay na manlalangoy ang mga nilalang na ito. At dahil sa mahahaba nilang mga binti, kaya nilang tumawid sa mga ilog na parang wala lang. Mula Hulyo hanggang huling bahagi ng Agosto, panahon ng pagpaparami. Todo ang mga lalaki sa pagpapa-impress sa mga babae, naghahabulan, naglalakad ng mayabang at minsan pa nga ay naglalaban ng matindi laban sa mga karibal. Kapag natapos na ang proseso, halos 12 buwan ang itinatagal ng pagbubuntis na nagtatapos sa pagsilang ng isang anak. Kahit pwedeng magkaanak agad ang mga babae matapos manganak, kadalasan ay 2 taon ang pagitan. Ang bagong silang ay 77 libra at nakakatayo at naglalakad makalipas ang ilang oras. Laging malapit ang mga anak sa ina at nagkakaroon ng sexual na pagkamulat sa edad 4-5, nabubuhay sila hanggang 20 taon sa kalikasan. Ayon sa International Union for Conservation of Nature Red List, may 60,000 hanggang 70,000 kyong sa kalikasan. Sa kabila ng mga banta mula sa ilegal na panghuhuli at mga lobo, itinuturing pa rin silang least concern at naniniwala ang mga eksperto na matatag pa ang kanilang populasyon sa ngayon. Tungkol naman sa mga eksperto, ayon sa ilang historiador,
Posibleng konektado ang kiyong sa alamat ng unicorn na matagal nang nabanggit sa iba't ibang teksto. Ano sa tingin mo? Posible kaya talaga yun? At kung oo, paano naging inspirasyon ng isang makinis at mahiwagang kabayo na may sungay ang isang malaking mataba, usisero at mailap na asno? Patawad sa panglalait pero parang malayo talaga yon. Ipaliwanag mo nga, Chris. Ilagay ang opinyon nyo sa comments at magkita tayo ulit. Salamat!